Psalms 112, verse 7. He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. His heart is established. He shall not be afraid until he see his desires upon his enemies. Mga kapatid, sa magandang Panginoon, salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Muli tayo sa presensya ng ating Panginoon. At salamat sa kanyang biyaya. Sa kabila ng mga struggles sa aming biyahe, last time sa Bicol, and at ang gulo, sa bulan kami ng gulong. At muli ng ating Panginoon, sabi nga sa Sabihan, buti na lang dito sa may siksang tayo na bulan ng sa ating gulong kasi pagkataon, wala tayong vulcanizing doon, wala mong papalit ng gulong natin. Amen. At salamat na rin, nandito si Brother Ariel. Siya ang kumana ng tanggal ng gulong at nagkabit sama si Brother Richie. No? So, may purpose ang lahat kung bakit aming mga tao kailangan kasama. May mga dahilan din ang Panginoon. Kung sino-sino yung mga tao dapat nakatakdang maisama sa oras na ito po. Salamat sa Panginoon dahil ang bawat isa ay katulong. Gusto ko yung mahal. Hindi, nakasama din natin bahagi sa bawat nakapang sa atin. Maganda ito gawain sa aming kabalitay muli. Kasama natin mga kapatid sa Quezon. So again, magpapakilagay natin kasama sa misyon. Kasama na tayo sa misyon para sa pagkapalagay ng atin. Sabi ng Biblia, sa book of Psalms chapter 112, verse 7, he shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Si David daw, ay pinagpala siya dahil siya ay may takot sa ating Panginoon. Kasi ito sa pinaka magandang nagawa ni David. Dahil doon meron siyang fear of God, may takot siya sa Diyos, nandun yung pinagpala siya. Ano man sabihin ng ating Panginoon, sinusunod dito ni David. Amen. So he is prospered because he fears the Lord. He respects the Lord. He respects the word. He walked for his precept. But even he is blessed and prospered, there was an evil tidings. Bagamat sa kabila ng mga paglago ni David, pagpunlad ni David, amen, pag-prosper ni David, amen, meron pa din mga evil tidings, sabi ng Biblia. But he shall not be afraid of this. Hindi siya natakot sa mga evil tidings. Sabi ng Scripture, he shall not be afraid of evil tidings. May prosperity siya, pinagpala siya, nandun yung mga karangyaan na meron sa David, ang isang kaharian, ang mga sinasakupan ay nandoon. But there is an evil tidings, amen, because what? Siya namumuhay pa rin sa mundong inabubuhayan kagaya natin. Parang tayo, bagamat naroon tayo sa presensya ng ating Panginoon, tayo sagana sa biyaya ng kanyang salita, tayo sagana sa pagsunod sa mga salita ng ating Panginoon. Pero sa kabila nito, nandun pa rin yung mga evil tidings. Why? Kasi namumuhay pa tayo sa mundo ito. Amen? So we live in this world. We live in what the world has. That's why we have prone to evil tidings and bad news comes in our way. At dahil nga tayo nabubuhay sa mundong ito, prone pa rin tayo sa mga bagay na meron sa paligid. Amen. At yung mga bad news, mga hindi magandang balita, ay kadalasan yun ang pumipigil sa atin. At kadalasan yun ang mga gustong sumira sa Kristyano. Nagsisend siya, kasi nagpapadala siya ng mga bad news. Amen. Mga maling balita. Pwede ng ating Panginoon sa ating mga daan. Sometimes, amen, sabi ng ating Panginoon, sa book of Psalms, he shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed. Anong dahilan? Bakit di siya natakot sa evil tidings? Kasi ang puso niya ay fixed. Nakapirme, kumbaga. Hindi natitinag. Hindi nayayanig. Hindi na madaling matangay ng evil tidings. Hindi
hindi madaling madala ng mga bad news. Hallelujah. Ganyan ang puso ni David. His heart is speak what? For trusting in the Lord. Ibig sabihin, meron siyang tamang pananampalataya, meron siyang tamang paniniwala, meron siyang sapat na pagsamba, meron siyang sapat na paniniwala sa bagay na pwedeng gawin sa kanya ng ating Panginoon. Sa kabila ng mga evil tidings, sa kabila ng makarinig siya ng iba't ibang negative comments, o ganito yan mangyayari sa iyo, kailangan mo ganito, kailangan mo mag-opera, kailangan mong tanggalin yan. Sa kabila ng mga evil tidings, sa kabila ng mga bad news sa kanyang narinig, hallelujah, but his heart is fixed, trusting in the Lord. Amen. Alam niya na siya ay naniniwala at sumusunod siya sa ating Panginoon. May tiwala siya sa mga bagay na pwedeng gawin ng ating Panginoon. His heart is established, sabi ng Biblia. Ang kanyang puso ay established. Ibig sabihin ay hindi, nakapirme sa bawat, nakapix ito sa mga bagay na kanyang pinaniniwalaan. He shall not be afraid, sabi ng Scripture. He shall not be afraid until he sees his desires upon his enemy. Sa kabila ng mga bad news na naririnig ni David, nandoon ang kanyang paniniwala sa ating Panginoon. Alright, there's some bad things happen in and out sa ating buhay. May mga maling bagay, mga hindi magagandang bagay, mga bad news. But we cannot stop bad news. Hindi natin pwedeng mapigil yung bad news eh. Yung bad news nandun yun. Hanggang sa dumating ang pag-rapture, nandun pa rin yung bad news. Bad news comes to people. At kadalasan pa nga, yan ay sa mga Kristyano. Amen. Kasi tayo, mga sinusunod natin. Amen. Pero merong isang tao sa Biblia, sinasabi ng Biblia, si David. Amen. Bagamat may mga bad news, yung character niya in response in the bad news he heard. Amen. He responds to the bad news. Mayroon siyang magandang response sa mga bagay na kanyang narinig. Amen. He is not afraid. Ano mang kanyang marinig, amen, ay hindi niya ito pinapansin. But why? Yung puso niya ay established. Nakapix ito sa paniniwala sa ating Panginoon. Sabi ng Biblia, sa book of Hebrews chapter 6, verse 18. The anchor holds. Verse 18. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie, yung dahilan kung bakit nandoon ang paniniwala ni David sa pangako ng ating Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit kahit mayroong mga bad news siyang naririnig, kahit may mga bagay siyang nalalaman nangyayari sa paligid, hindi siya natitinag. Why? Sabi ng Scripture, in which was impossible for God to lie. Kasi alam niya na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Magsabi siya ng pangako sa bayan ng Israel, hindi ito binago ng ating Panginoon. Nang sabihin niyang dadalhin ko kayo sa lupang pangako, nandun pa din. Nakapasok sila sa lupang pangako. Amen? Hallelujah. Sabi niya, it is impossible for God to lie. We might have a strong consolation who have fled to refuge to lay hold on. Ang sabi, umaw kayo mabuti. Hold on upon the hope set before us. What's hope? Which hope we have as an anchor to the soul. Ano daw itong hope na ito? Yung pag-asa natin ay ang pag-asa ng ating kaluluwa. Amen? Both sure and steadfast, and which entered into that within the veil. Sabi niya, the anchor holds, sa preaching niya, ito, Melchizedek. Sabi niya, the anchor holds no matter what storms we can get. Ang anchor daw ay nakakapit anumang bagyo ang dumating sa buhay natin. The stability of the soul can hold on, and the leg of the heart to be so reactive when there's a bad news. Ang ating daw mga kaluluwa, kahit pa may bagyo, anumang pagsubok ang dumating, the anchor holds. Nakakapit ang ating pananampalataya. Ang ating kaluluwa ay ang pananampalataya natin, hallelujah, ay nakakma sa angkla. Sabi niya, the anchor holds within the veil.
yung angkla ng pananampalataya ay nakakonect hanggang doon sa loob ng ating pagkatao. Within the veil, hindi lang ito sa labas, sa panlabas ng ating kakatayuan. Kasi pagka ginamit natin yung panlabas ng ating kakatayuan, amen, pag meron tayong sakit, pwede tayong mag-down. Pero kung ang iyong pananampalataya ay nakaangkla sa iyong kaluluwa, hindi outside the veil, but within the veil, pag sinabing within the veil, hindi sa panlabas lamang, kundi doon sa loob mo nakakapit ng iyong pananampalataya. Sabi niya rito, when the anchor holds within the veil, the heart had to lay upon the security of the soul. Hindi magtina ng iyong kaluluwa sa pananampalataya, paniniwala sa atin. Then our hearts and our minds have to be aligned to what the soul is saying. Sabi ito mga kapatid, amen, kayong lahat ng ang bayan ng Israel ay lumabas sa Ehipto. Amen, nandun ang biyaya ng ating Panginoon. The same day, hallelujah, nang sila lumabas, nandoon yung mana sa ilang. Nung sila'y magutom, nandun yung mana. Nagpapaulan ng Diyos ng mana sa gabi. Pagising na kinabukasan, kukuha na lang sila ng mana. Amen? But the same day that they refused to go up there and to take the promised land, the same day that they disbelieved the spies. The manna fell just the same day at night, but they were altogether out of the will of the Lord. Bakit tumigil ang mana? Nang simula silang mag-doubt at hindi maniwala sa sinasabi ng ating Panginoon. Amen. Amen. Yung mana na tuloy-tuloy na sanang umuulan sa kanila, nung sila magsimulang magkaroon ng disbelief kay Moises, kay Joshua, at kay Caleb, hallelujah, tumigil ang manang ito, mga kapatid. What's that mana? The angel food. Ang mana sa panahon natin ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Amen. The same day that they disbelieved the spies, the manna fell just the same that night, but they were altogether out of the will of the Lord. They could not win another battle. Nung tumigil ito, hindi na sila nanalo sa mga digmaan until they came back and made things right with God. Mula nung sila umalis at hindi na naniwala sa ating Panginoon, hindi sila nananalo sa digmaan. Pero nung bumalik sila, muli ay pinanalo sila ng ating Panginoon. Amen? The same as the church, sabi niya, go get back to God again. Sabi niya, think. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, how perfect how they could walk every day walking with the Lord. Napakaganda. Habang sila, araw-araw sila, nung sila nabubuhay sa ating Panginoon, naglalakad sila kasama ng ating Panginoon. Pillar of clouds in the day, pillar of clouds in the night. Ibig sabihin, sa amaga at saka sa gabi, kasama nila ng ating Panginoon. Napakagandang pagbasa. Sabi niya, how perfect. Amen. Hallelujah. Walking every day with the Lord. Walking each night with the Lord. Sabi niya, what a life to live. Napakagandang buhay. Wala ka ng problema ng panahon nila. Amen? Pagising mo, nandun yung mana. Kukuha ka na lang ng mana. Kakain ka na lang. Amen? Right in the wilderness, eat manna in the morning that fell over the night. But there's where they made mistake. Meron silang pagkakamali. When they come to the judgment seat, brought back the evidence of good land. Hallelujah. Sabi niya, I'm so glad that there were people years ago who approached through all the formalities and went out to possess the land and get evidence and come back. That there's a land beyond the river. So ito yung pagkakataon kung saan sana mapapasok nila ang lumang pangako kung sila is naniwala sa sinasabi ni Joshua at saka ni Caleb. Pero may mga taong hindi naniwala sa kanila. Amen? Sabi niya, yun sana ang pinakamagandang pagkapala sa kanila kung naniwala sa sila sa sinasabi ni Joshua at ni Caleb na nakarating doon sa lupang pangako. Although pare-pareha silang nakarating doon, pero pagdating ng report, magkakaiba ng report. Sabi niya, nakakita sila ng mga giants doon. Amen? At sabi ng mga spies, para lang tayong tinapay doon. Para lang tayong mga atipaklong doon, sabi pala. Ang sabi ni Joshua at ni Caleb, hindi, para silang tinapay sa atin. Amen? Sabi sabihin, the same spot na pinuntahan itong 12 spies na ito,
pero magkaiba sila ng nakita. The same as in the church. Hallelujah. Maraming mga tao sa loob ng simbahan. Amen. The same word ang naririnig, the same preaching, the same title, the same song, the same music. Amen. The same sermon, the same teaching ang naririnig, pero magkaiba ang nakikita. Amen. Hallelujah. They made their fatal mistakes, sabi ng propeta ng ating Panginoon, when they begin to murmur against Moses and against God. Nung magsimula silang magreklamo, amen, nagsawa sila sa mana, at naalala nila ang garlic sa Egypt. Amen. Hallelujah. They murmured against Moses. Sabi dito, but I am the bread of life, sabi niya, that comes from God out of heaven, and that man can eat thereof and not die. And Jesus said, when he was in the earth, your father did eat manna, inyong mga may kumain ng mana sa ilang, but they are everyone dead. Silang lahat ay namatay. Kaya kumain na sila ng mana. Kumain sila ng angel food, pero namatay pa rin sila sa wilderness. Why? Dahil sa hindi nila maniniwala. Amen. Ibig sabihin, may mga tao kumakain din ng mana sa panahon natin ngayon. Nakikinig din ng salita ng ating Panginoon. They eat the same manna. Amen. They heard the same word. But because of unbelief, hallelujah, they die in the wilderness. Amen. Puri ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, yung little children of Israel, sabi niya rito, amen, yung mga, nandun sila, sagana sila sa biyaya ng ating Panginoon, live right out there, God bless them in the wilderness, pinagpala sila sa wilderness, feed them with manna, pinakain sila ng manna, on, and every one of them perish. Anong dahilan? Because they never kept His original will. His word, they took His permissive way. Kasi may paraan ng Diyos eh. Meron siya sariling daan. Amen? Pero ang sila gumawa ng daan nila. They are like children of Israel who came out of Egypt and stopped short of the promised land. At hindi sila nakarating sa lupang pangako. Those children of Israel left Egypt about 2 million strong. 2 million silang lumabas na malakas. Amen? 2 million silang nagkakantahan habang lumalabas sa Egypt. Very strong and brave. Nagpupuli sila sa ating Panginoon. Pero pagdating sa promised land, nung sila papasok na, they stop. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, and short of the promised land, silang lahat ay magkakasama, they all journey together. Silang lahat nakita ang miracle of God, para sila nakita, all partook the same manna, silang lahat ay kumain ng parehas na manna, uminom sila sa water from the rock, and followed the same cloud, isang cloud sa kanilang sinusunod sa araw, at pillar of fire sa gabi, but there's only 2 true real believers. Sino lang yun? Si Joshua at saka si Caleb. Amen. Hallelujah. Ang dahilan, sabi niya, they rest died because of unbelief. Sila namatay dahil sa hindi paniniwala. And because of unbelief, they could not enter into the promised land. So napakadelikado kapag hindi ka naniwala sa mga bagay na ating pinakikinggan, hindi ka makapapasok sa lupang pangako. Ano ba ang tipo ng lupang pangako? Ang banal na Espiritu. Ang promised land, ang tipo ng Holy Spirit. Kaya kung hindi ka maniniwala sa ating Panginoon, hindi ka maniniwala sa Messiah, hindi ka pakinggan, you cannot enter into the promised land. Amen? Then says, sabi na rito, that is so only 2 entered in, dalawa lang ang nakapasok, then the rest were not true believers, yung iba hindi katutunan mga palataya. What made them difference? Anong pagkakaiba? To stay with the word. Kasi silang dalawa ay nanatili sa salita ng ating Panginoon. When their hearts of the 10 spies failed at Kadesh Barnea, yung 10 espiya ay nabigo, amen, at nanatili sa Kadesh Barnea,
Pero si Joshua at si Caleb ay hindi tumigil. They are not staggered. Why? For they believe the word. Sila naniwala sa salita. Ang nasabi niya, we are more than able to take the land. Kayang-kaya natin pasukin ang lupang pangako. Hindi niyo pwede sabihin, mga kapatid, pasensya na hindi ako makapag-overcome kasi hindi ko mapasok. Hindi ko mabitawan yung ganito. Hindi ko ma-overcome yung ganito. Sabi niya, we are more than able to take the promised land. Amen? Hindi lang kaya, kundi talagang kayang-kaya. Lord, hindi ko maiwan ito. Lord, hindi ko ito mabitawan. Lord, hindi ko maiwasan. No, sabi niya, we are more than able to take the land. What's that? The promised land. Hindi imposibleng mapasayo, makamtan mo ang banal na spirito, kasi sabi ng scripture, we are more than able to take the land. Ano kailangan natin? Ang maniwala sa ating Panginoon. Pag di ka maniniwala, hindi mo talaga natanggapin at hindi mo ma-overcome, hindi ka makapapasok sa lupang pangako. They knew that they could because God had said, alam nila mapapasok nila, kasi sinabi ng ating Panginoon, I have given you the land. Hindi ito kinalimutan ni Joshua at ni Caleb. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang lupain. Parang ka-salvation lang ito, mga kapatid. Yung salvation, ipinangako ito sa atin ng ating Panginoon. Sa lahat ng tao, ipinangako ito ng ating Panginoon. Kaya lang, bakit merong mga hindi makakatanggap ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan? Kasi hindi sila naniwala. Amen. Pero sabi niya, you can take the land. You can enter into the land. I have given you the land. Binigay ko sa inyo yan eh. Amen. Naihanda ko na sa inyo yan. I-prepare ko na sa inyo ang lupang pangako. Pangako sa atin, sabi ng Biblia, ako'y aalis, sabi ng ating Panginoon Kristo, at isusugo ko sa inyo ang mga aliw. Pero bakit may mga tao hindi nakakatanggap ng pangako? Why ayaw nilang tanggapin ang pangako ng ating Panginoon Kristo? After those Israelites, sabi niya, saw the power of goodness and deliverance of God, they did not enter into rest, which is the type of the Holy Ghost. When God brought Israel out into the wilderness, nang ilabas ng Diyos ang bayan ng Israel sa wilderness, He promised to take care of them. Nangako naman ng Panginoon eh, hindi mag-alala. Pero siya pangako. Iingatan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. And what God promised, God's under obligation to do. When they needed water, nung nangailangan sila ng tubig, ang Diyos nag-supply. When they went to rock, when they needed the food, God rained manna out of heaven. May supply ang ating Panginoon. Hallelujah. Hindi siya nagkukulang. Sabi niya, aren't you glad? Hindi ba kayo natutuwa? Hindi ba kayo nasisiyaan? Hindi ba kayo nagagalak? That you come out of Egypt's garden. Nakalis na kayo sa garden ng Egypt. Narito na kayo sa message of the hour. Kaya ano pang gagawin? Bakit babalik pa tayo sa Egypto? Bakit babalik pa tayo sa isang binsan? Samantalang narito na tayo sa lupang pangako. Amen. Aren't you glad? Sabi niya, the angels put out of heaven hanggang sa sila ay pumasok sa lupang pangako. Sinuplay sila ng Panginoon sa kanila. When they crossed over into the land, the manna ceased to fall. Nung sila pumasok na sa lupang pangako, tumigil na ang mana. Why? They were fully matured. Matured na sila. And they ate the old corn of the land. Kasi doon sa pagpasok nila sa lupang pangako, hindi naman nakakainin nila doon. Mas matitigas na. Old corn and meat. Hallelujah. Sabi niya, you are not babies anymore. Hindi na kayo mga bata. Now that you are not desiring the sincere milk of the gospel, hindi na kayo baby to patted and persuaded to come to church. Hindi na kayo kailangan yayain pa sa church or akitin pa sa church. You are not baby persuaded to come to church o pilitin pang pumunta sa simbahan. Now that you are fully matured Christian, dahil nga kayo fully matured Christian niya, you are ready to eat strong meat now. Handa na kayong kumain ng mas matitigas na pagkain. Handa na kayong tumanggap ng mas matitigas na pagsaway sa inyo. Ang sabi niya sa ating propeta ng ating Panginoon. You're ready to come into something, sabi niya. Ready to understand, handa nang maniwala, handa nang matuto, handa nang makinig. Something that's deep and rich. Mas malalim, mas mayaman, hallelujah, na biyaya ng ating Panginoon.
was been hidden since the foundation of the world. Last scripture, last quote, sabi niya, notice, brethren, how long was this manna to last? Hanggang kailan daw mananatili ang manna? It lasted the entire journey. Hanggat naglalakbay tayo, ang Diyos magsusupply ng mana. Amen. Kaya huwag kayong matakot habang naipaglakbayan tayo sa mundong ito. Ang Diyos ay patuloy na nagsusupply sa atin ng biyayang galing sa langit. Until they hit into another dispensation over into the promised land. At pag napasok mo na ito, pagdating mo sa new dispensation sa lupang pangako, amen, titigin lang mana dahil kailangan mo nang kumain ng mga panibagong pagkain mas matitigas kaysa sa dati mo. Kaya hindi na tayo kasya ng baby na habang panahon inaayo, sinusuyo, niyayaya. We are all matured Christians. Sabi ng propeta natin, Panginoon. Amen. How long this last? Sabi niya, until Jesus comes. Ipagkain natin sa lupang pangako hanggang sa dumating na ang ating Panginoon si Kristo. How long was it last? Sabi niya, as many as the Lord of God, our God, shall call. Hanggang sa ang Diyos ay tumatawag pa. And as long as the spacious grace lasts, hanggang may biyaya ang Panginoon, nandun ang biyaya ng Diyos, God will still call men and women to His service. Hindi mapuputol ang supply ng biyaya ng ating hanggat tayo naniniwala, hanggat may naniniwala pa, hanggat may tumatanggap pa, nandoon at patuloy ang supply ng ating tayong natin yung upo, tayo malalaki.